So meron naman tayong panibagong smartphone dito guys, and this is probably the best 7,000 pesos na pwede mong bilhin ngayong 2023. Oh my goodness! Napaka-excited ko na talaga dito guys dahil nga ito ang Infinix Hot 30. Now, hindi naman talaga ito bago, pero guys, kaka-price down lang nila. Yes, like, bring it down, yo. Huh? 8,000 pesos, naging 7K na lang siya. At hindi ko kayo binibiro guys, 6,999 na lang to. Kaya naman, for its price naku po, meron ka ng 5,000 mAh battery with 33 watts fast charging. Ang bilis nun. Meron ka ding 90Hz refresh rate with 1080p Full HD Plus display. Oh my goodness. Hindi pa tulad ng mga bagong phone ngayon na hindi na punch hole. Eto guys ay merong punch hole display. Also, dagdag mo pa na meron siyang 50MP camera. Kaya naman makikita mo talaga yung mga hot na chicks kapag eto ang gamit ninyo. Oh wait, what is this? Diba? Perfect! Now, para naman malaman ninyo yung mga iba pang bagay about this phone, well, definitely panoorin nyo lamang ang buong video dahil magkakaroon ng unboxing and full review ng Infinix Hot 30, the best 7,000 pesos ngayong 2023. In 3, 2, 1, let's go! Yo, what's up guys? I'm JP and this is JTeen TV. Now, before we start with our unboxing and full review, I just want you to know na meron tayong ongoing giveaway na tong Tecno Pova Neo 3, iPad Mini 1, at saka iPad Air 1. So, ang dapat nyo lang gawin is mag-subscribe, mag-comment, and also follow our Facebook page para naman malaman nyo yung full mechanics. So, ganun lang kadali. Pwede ka nang manalo kaagad, di ba? Also, napakarami pa naming upcoming phone reviews na ipapag-giveaway din. Kaya naman, make sure to subscribe. Ngayon, balik naman tayo dito sa mismong box. And kitang-kita na naman guys, Free Fire po yan. Actually, hindi ako naglalaro ng Free Fire. Pero guys, eto ay maganda talaga. Kung makikita ninyo, napaka-stylish ng kanyang design. Meron nakalagay dito na buyay. Buya pala. Yeah, boy! Buya! Ewan ko lang kung ano yun. Dito sa harapan, meron nakalagay na Helio G88 octa-core gaming engine and up to 16GB of RAM na daw siya. Dito naman sa likod, nakalagay yung mga main specs and features. And yun lang naman guys, dahil nga kapag tinanggal natin to, eto na talaga ang real deal. Oh, di ba? Oh. Kung makikita ninyo, napaka-clean, napaka-usual lang na box ng Infinix. Pero yun na nga guys, ang mas importante talaga is yung kanyang laman. And by the way, yung color nga pala natin dito is Racing Black with 8GB of RAM and 256GB of storage. Yes, ganun na yung storage guys, 6,999 lang. Kaya naman tara, buksan na natin. Uy, ayun. Infinix Hot 30. Hot naman, parang ako. Kung makikita naman ninyo guys, camera module pa lang, wow na talaga. Pero mamaya na yan. Pagdating dito, meron tayong customer service card, ang kanyang plastic separator, ang kanyang warranty card, wala pa pala. Ang kanyang free jelly case na Free Fire. Ayan, ang cool, di ba? Wow. Black pa siya, guys, kaya naman hindi talaga to didilaw in the long run. So, napaka-clean, napaka-fire talaga ng kanyang design. After that, marami pang laman dito, guys. Una is yung kanyang Type-C cable. Pangalawa ay ang kanyang SIM ejector pin. At last but definitely not the least, yung kanyang 33 watts fast charging adapter. Ang bilis. Now, that's pretty much it guys. Hindi katulad ng Tecno, hindi sila naglalagay ng earphones. Pero yun na nga, overall, nagustuhan ko talaga yung pag-unbox ito kay Infinix Hot 30. So, eto na nga guys, si Infinix Hot 30. Look at that. Kunin muna natin to. Ang dikit naman. Ang dikit guys. Parang yung mga chicks sa akin. Dikit ng dikit. I ain't afraid to drown. Pakinggan nyo. Oh, sarap. So, eto na nga guys, wala nang harang. Kitang-kita nyo na ang true beauty ng Infinix Hot 30. Eto guys ay nasa kulay na black. Meron ka pa iba't ibang choice katulad na lamang ng green at saka white. Now, gusto ko sana yung white pero ayaw ko namang madumihan in the long run. Kaya naman, eto na lang black. As you can see, napaka-premium, napaka-elegante talaga niyang tingnan. Aakalain mo talaga na hindi po siya plastic back.
Yes, you heard it right. Etong phone ito ay merong glass front, plastic back, at saka plastic frame. Now, as you can see guys, medyo dumidikit talaga yung ating mga fingerprints and smudges dito. Medyo hindi po siya ganun ka-clean. Pero guys, para sa akin, kapag nakalagay yung case, okay naman so far etong si Infinix Hot 30. As you can see, dito sa kanyang design guys, ngayon lang ako nakakita ng ganitong design pagdating sa kanyang pattern. And I'm pretty sure na medyo unique talaga siya. Pero yung kanyang camera module guys, I think na this is the most abused o di ka naman used na camera module. Dahil nga, ganito talaga halos lahat ng mga mid-range guys. Nilagay talaga nila to para magmukhang iPhone kapag pangmalayuan. Which is effective naman siguro sometimes. Pero para sa akin guys, medyo awkward lang. Dahil nga, ang laki ng kanyang bilog. Pero yung mismong lens ay ang liit lang. Diba? Medyo awkward siya. Dito nakalagay ang kanyang dalawang camera at saka yung kanyang quad LED flash. Dito naman sa ibaba nakalagay yung kanyang Infinix logo. And for me, the back design really looks good. Pagdating naman dito sa kanyang mga sides, ito po ay merong flat sides. Kaya naman pwede po siyang tumayo. Tumayo ka. Huwag mo ipahiya. Oh, unfortunately, hindi po pala. So, meron siyang curvature dito ng konti. Napahiya ako dun. Pagdating naman dito sa ibaba, nakalagay ang kanyang 3.5mm port, microphone, Type-C port, at ang kanyang speaker grills. Dito naman sa right side, nakalagay ang kanyang volume rockers at saka yung kanyang fingerprint scanner / power button. Diba? Nakalagay na sa side yan. Ang ganda. Dito naman sa left side, nakalagay ang kanyang SIM card tray na naglalaman ng 2 SIM card at isang micro SD card, which is expandable pa po siya kahit na meron na siyang 256 gig. Wow! Lupet. Dito naman sa top, wala na po. And dito naman sa my front, nakalagay yung kanyang earpiece, which is, I think na nag-a-act din as secondary speaker. Subukan natin. Oh, so dual speaker nga talaga siya. Wow, lupit. Lupit mo talaga, Infinix. Yung mga phone at this price range guys, mono speaker lang or single speaker lang talaga yan. Pero eto guys ay dual stereo speaker na. Also guys, meron din tayong front flash dito. Muntik ko na makalimutan. So kapag kayo ay mahilig mag-selfie in the dark, well, no worries na guys. Dahil nga, you got the front flash. Diba? Lupit talaga ng Infinix. Daming alam. Overall, pagdating dito sa kanyang build quality guys, I'm pretty sure na magugustuhan talaga to ng mga kabataan na katulad ko. O di ka naman even pagdating sa mga adults. Dahil nga, ang ganda talaga niya. Ang premium looking. Diba? Grabe guys. 7K lang. Meron ka ng flat size na maganda. Maganda yung design. And side fingerprint scanner na din. And also, dual speaker na. So, para sa akin, overall, ang ganda na talaga nitong phone na to. Now, pag-usapan naman natin yung harapan nitong hot na smartphone, di ba? Hindi babae, guys. Eto guys ay merong 6.78-inch IPS LCD display with 1080p Full HD Plus resolution, 90Hz fast refresh rate, at saka aabot pa siya ng up to 600 nits of peak brightness. That is why kung gusto nyo ng mabilis and also bright na display, well definitely this one is perfect to go. As you can see guys, again, punch hole display na po siya. Maganda, malaki, parang akin. And also, maliit guys, yung kanyang bezels, hindi yung akin. Yeah, boy. Napaka-immersive talaga ng kanyang display, especially kapag manonood kayo ng mga movies, videos, things like that. Pwede nyo talagang gawin yung mga gusto nyo gawin dito sa phone ito. Pagdating sa social media, Facebook, TikTok, naku po, mag-e-enjoy talaga kayo dito guys. Wala nang mga delay sa inyong pag-e-scroll. Siguro lang, minsan na siguro. Like, hindi masyadong perfect. Pero guys, naku po, most of the time, napaka-smooth talaga ng aking pag-scroll pagdating dito sa phone na to. That is why, overall, kapag kayo ay mga matatanda na guys and gusto niyo ng malaking display, perfect na ang phone na to. Kung gusto niyo naman ng mabilis, perfect na to. And also, kung gusto niyo ng maliwanag kapag kayo ay nagdi-deliver o di ka naman gumagamit ng phone sa labas, well, okay na rin etong phone na to. Ngayon, performance naman ang pag-uusapan. Mainit ba etong phone na to dahil nga hot siya? Bro, what are you talking about, man? Well, tingnan natin guys. Dahil nga pagdating sa specs, ito ay merong Android 13 with MediaTek Helio G88, octa-core CPU up to 2GHz, and Mali G52 MC2 naman pagdating sa kanyang GPU. Now, tinest ko naman to sa iba't ibang games katulad na lamang dito sa Mobile Legends guys. As you can see, meron tayong ultra graphics with high refresh rate. And para sa akin guys, abay okay na talaga yung paglaro ng Mobile Legends dito. Malaki siya, that is why mag-e-enjoy ka talaga.
And also, hindi mo talaga mapipindot yung mga buttons na hindi nyo dapat pindutin. That is why meron kang mas malapad na area. That is why hindi na talaga parang compress masyado yung mga buttons dito sa Mobile Legends. And also guys, nag-enjoy talaga ako dito dahil nga kahit na nagka-clash o di kanon maraming nangyayari sa laro, well, hindi pa rin talaga siya nagkakaroon ng mga lags and frame drops. That is why for me, kapag kayo nagbabalak na maglaro ng Mobile Legends dito sa phone na to, abay okay na talaga etong si Infinix Hot 30. Now, sinubukan ko naman dito guys yung trending na game which is etong Farlight 84. And as you can see, okay na okay pa rin naman siya guys. Hindi lang siguro siya perfect dahil nga meron siyang ubu-ubu minsan. Pero as you can see, dito sa kanyang graphics guys, ay minimal lang at saka medium frame rate. That is why hindi ko pa talaga siya masyadong recommended pagdating dito sa Free Fire. Pero kung gusto nyo naman yung pa-casual lang na paglaro dito guys, abay okay na okay naman siguro etong game na to. Dahil nga nakakapatay pa rin naman ng kalaban. Kaso nga lang again, meron talaga siyang paunti-unting lag. Pero again guys, 7,000 pesos lang naman to. So what do you expect? Huwag talaga tayong masyadong ma-expect, especially kapag napaka-heavy na talaga ng mismong game. Now, kapag kayo naman guys ay hindi gamer, well, mas magugustuhan na to. Yung pag Facebook, TikTok, mga social media, text, tawag, call, naku po, easy lang yan dito kay Infinix Hot 30. Hindi to mabibigatan pagdating dyan. Dahil nga guys, sa kanyang malaking RAM na aabot ng 16 gig, nako po, wala talagang problema yung inyo pag multitask dito sa phone na to. That is why guys, overall, pagdating dito sa performance niya, I can definitely say that this is one of the best pagdating dito sa kanyang presyo na 7,000 pesos. Ngayon, pag-usapan natin yung isa sa mga pinaka nagustuhan ko about this phone, which is pagdating sa kanyang battery. So, eto guys ay merong malaking battery, 5,000 mAh with 33 watts fast charging. Yes guys, narinig nyo yun. Napakalaki talaga ng kanyang battery and mabilis po siyang ma-charge. Kapag ginamit nyo to ng casual usage lang, eto guys ay aabot ng up to 2 days at kapag gaming naman, about 10 hours lang po. Pero kapag kayo naman guys ay mag-charge, aabot ka lamang ng about 1 hour more or less from 0 to 100%. Yes guys, ganun kabilis ang charging dito sa phone na to. Actually, this is one of the first time na nakakita ako ng 33 watts sa ganitong presyuhan. Now, pag-usapan naman natin yung kanyang camera. Since eto guys ay merong magandang design, maganda rin nga ba yung kanyang result? Well, pagdating sa specs, meron po siyang 50MP main camera at saka 0.08MP depth pagdating dito sa kanyang likod. And pagdating naman dito sa kanyang selfie guys, meron po siyang 8MP selfie camera. Pagdating dito sa kanyang photo quality guys, naku po, na-surprise talaga ako dito sa phone na to dahil nga as you can see, napaka-natural. Akalain ko talaga nakuha siya ng iPhone dahil nga kuhang-kuha niya talaga yung skin tone ko. So para sa akin guys, kapag gusto niyo magpicture ng iba't ibang klase ng tao, o di ka naman palagi kayo nagpipicture-picture niyo mga classmate, crush, things like that, well definitely perfect na etong phone na to. Now, pagdating naman sa kanyang sharpness, sa kanyang saturation, abay saktong-sakto lang po. Expected naman to since 50MP po siya. That is why sharp talaga yung kanyang mga photos na nakukuha. Also guys, pagdating sa kanyang color reproduction, on point po siya. And para sa akin, overall, pagdating sa kanyang photo result, pagdating sa kanyang selfie guys, even though medyo low quality lang po siya, kuhang-kuha nyo pa rin naman yung mga tunay na kulay ko. And para sa akin, I appreciate this very much. Dahil nga, konting-konti lang talaga yung mga phones na nagpo-produce ng natural looking photo ngayon. Dahil nga, puro beautify na yung iba guys. So, para sa akin, okay na okay talaga yung kanyang photo quality. Perfect na talaga tong pangkuha ng pictures ng mga taong katulad ko. Mga gwapo. Ngayon, pag-usapan naman natin yung kanyang video quality. So, eto guys ay aabot ng 2K at 30fps pagdating sa kanyang selfie at saka sa kanyang main camera. Kaya naman ngayon, try natin. So, eto na guys ang video quality ng Infinix Hot 30 using its audio. So, ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Now, syempre guys, eto naman ang kanyang selfie camera. 2K at 30fps pa rin to. So, ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Now, as I'm seeing the results guys, nako po, pwede ka na pala mag-vlog gamit ang isang 7,000 pesos na smartphone ngayong 2023. Yes guys, maganda na ang kanyang quality. Pwede nyo itong i-upload sa inyong mga Facebook, TikTok, and marami pang iba. That is why kapag kayo ay nagbabalak na mag-start ng vlog, o di ka naman, nag-iisip na mag-vlog, well, okay na okay talaga na bilhin etong si Infinix Hot
30. Swak na talaga pagdating pa lang dito sa kanyang camera. That is why, para sa akin guys, kapag sa camera lang pag-uusapan, this is definitely the best 7,000 pesos that you can get. Now, overall, recommended ko ba etong si Infinix Hot 30? Well, definitely yes na yes, especially if you're on a budget pero naghahanap ka ng isang gaming phone, mabilis mag-charge, and maganda yung kanyang camera. Yes guys, nandito na lahat yan kay Infinix Hot 30. Also, maganda rin yung kanyang design, di ba? Lupit. So, kung naghahanap ka ng pwede nyong pagbilhan itong phone, well, definitely maglalayo ng link down below. And also, guys, again, don't forget to subscribe dahil nga napakarami naming ongoing giveaways. So, ayan. Meron tayo dito, guys. Tecno Pova Neo 3, iPad Mini 1, iPad Air 1, which is ang lupit pa rin. So, ayun. Mag-subscribe ka na. Huwag mo nang hintayin pa. Dahil nga, guys, the more we grow, the more we give. Tama ba yun? Ha? Basta. Kapag umabot tayo ng 200,000 before mag-end yung taon, mamimigay ako ng iPhone 11. So yun naman for this video. I'm JP and this is JTin TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.